Magandang umaga po sa ating lahat. Atin pong ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng pagsusuri ng Biblia at ngayon po andito na tayo sa ating pagsusuri ng unang sulat ni Pablo para sa mga taga Thessalonica. At bago po tayo magsimula, let us commit this time in a word of prayer. Let us pray. Ama namin na nasa langit, pinupuri ka po namin sa lahat ng mga biyaya at sa lahat ng mga awa na binigay mo sa amin. And we come before Thee this morning again to ask for Thy blessings, to seek for Thy presence, and to look forward to how You will teach us through Thy word. And we pray, Father, that as we come before Thee, You will be pleased to teach us and guide us and lead us. We pray that You will show us, O Lord, Thy way, that we may look forward even for this coming of our Lord and Savior Jesus Christ, His second coming. And we pray that You will help us to understand this. And we pray that through this study, You will encourage us, O Lord, to anticipate for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. For we pray and ask all this with thanksgiving in Jesus' name. Amen. Ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica ay ating alam natin na ito po sa English ay ang epistle to the or first epistle to the Thessalonians, the first letter of Paul to the Thessalonians, and we understand and we know that there are two letters of the Apostle Paul towards the people in Thessalonica. In Greek, of course, it is known as Epistolae pros Thessalonicaeus. A, that means una, or the first letter. Now, we shall see that this is a place in Macedonia, in Europe. And we can see that after Philippi, Apostle Paul marched or walked towards this place called Thessalonica, as you can see here. This is Thessalonica. Of course, he went to Berea also before he went to Athens and then to Corinth. Now, we have mentioned or we have studied already the books or the letters of Paul to Philippi and also Ephesus, but we now come to his eschatological letter or eschatological epistle. What is eschatological? Ito pong salitang eschatological ay tungkol po sa katapusang parte ng ating mundo. This is the last days, mga katapusang araw, malapit pagbalik kay Panginoong Jesucristo, at yan po ang ating makikita dito sa mga sinasabi ni Pablo sa mga taga Thessalonica. At when was the church established? If you can recall, kung tayo'y napag-aralan na natin yung mga aklat ng mga gawa. So, in the book of Acts, we know na may tatlo pong paglalakbay si Pablo as a missionary o isang misyonarong paglalakbay niya. Tatlo po. Ang una, doon siya nakafocus sa province of Galatia. Yung pangalawa, ay may direction yung Panginoon para sa kanya. It was, he was desiring, meron siyang gusto at yung kanyang puso ay nakasentro doon sa kanyang desire to go east, sa silangan. So yan, that means going to Cappadocia, towards Syria, and towards yung mga countries ngayon sa Asia. But the Lord, through the Holy Spirit, guided him to
instead go west. At the beginning, ng simula, gusto ni Pablo na papuntang north muna, pagkatapos papunta na namang east. Pero the Lord prevented him. The Spirit showed him na may kailangan na nangangailangan ng magandang balita doon sa Macedonia. That means he has to go to cross the sea from Troas, dito to dito sa Neapolis, at napunta siya ng Philippi. So as we can see in this missionary journey, galing po siya ng Antioch, ay pumunta siya sa kanyang bayan doon sa Tarsus, at pumunta siya sa province of Galatia, yung mga lugar katulad ng Antioch of Pisidia, yung Lystra, Derbe, Iconium. Yun yung mga lugar na pinuntahan niya sa unang missionary journey. So yung pangalawang missionary journey niya ay napunta na siya sa dito sa north nga, dahil balak niyang papuntang east. Ngunit the Lord led him to go to the west, and that's how the Lord planned it all, na mapunta siyang Europa, at pagkatapos ng Europa, napuntang norte doon sa England, yung magandang balita. Of course, that was hundreds of years later. But after the arrival of God's word in England and also in Europe, that was the way wherein the word of God was spread towards what we call America today. And from America, we know that tayo ngayon dito sa Asia ay nagkaroon ng pagkakataon na malaman ang salita ng Diyos dahil sa mga mostly American missionaries. So yan po yung plano ng Panginoon. It was His good plan so that we, na tayong mga Asians, ay magkaroon din ng pagkakataon na marinig natin ang salita ng Diyos at makilala natin si Panginoong Jesucristo. So, yun nga, pumunta siyang Neapolis, Philippi, at pagkatapos ng Philippi, doon napunta siya sa Thessalonica. This is Thessalonica, and then to Berea, then to Athens, bago siya napuntang Corinth. At pagkatapos niyan, gusto niyang bumalik doon sa Jerusalem. Dumaan siya sandali doon sa Ephesus, hindi siya nagtagal. Ngunit nag-promise siya na siya babalik, at diretso na siya pa uwi ng Jerusalem, at pumunta na naman sa Antioch of Syria. So yan po yung second missionary ni Apostle Paul. In the third missionary journey, yun nga, galing ng Antioch, pumunta na naman siya doon sa dati niyang dinaanan, at binisita yung mga simbahan sa Galatia, at pagkatapos nun, pumunta na siya kaagad doon sa Ephesus, dahil may promise siya sa Ephesus na babalikan niya. And in Ephesus, we know na medyo matagal siya doon. More than 3 years siya doon, dahil nga may tinuturuan siyang mga disipulo. Kasama na yun si Epaphras, yung pinag-usapan natin last week, na siya yung nag-establish, nagtayo ng simbahan doon sa Colosas. So pagkatapos niya sa Ephesus, pumunta siya doon sa taas, balik na naman siya sa Troas, although there are some people, some commentators who have thought of a short secret trip ni Apostol Pablo papunta sa Corinton while he was in Ephesus. We don't have that record, but there are some hints na makikita natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. But we will focus now on Thessalonica, of course. And pagkatapos niyan, bumalik din na naman siya doon sa Philippi, doon sa Thessalonica, at doon sa Corinth, kung saan merong mga mananampalataya, merong mga Christians doon.
And that's how he spent his days in the third missionary journey. Binalikan din niya after sa Corinth. Sa Corinth, medyo matagal din siya. More than 6 months din siya doon. Pagkatapos bumalik siya sa taas, doon sa Thessalonica, then to to Philippi, at nung pagbalik niya, hindi na siya nakadaan ng Ephesus. And it was his last time in these churches. Okay? So pagkatapos po ng third missionary journey, wala na pong fourth missionary journey. Ang pang-apat po na journey ni Apostle Paul was as a prisoner, dinala siya doon sa Roma. So yan po ang background kung paano napunta si Pablo, paano niya nalaman o paano niya naitanim yung simbahan ng Thessalonica. It was all by God's plan. It was by God's direction. God showed the way to Apostle Paul. Kaya ating makikita na may purpose talaga ang Panginoon for these people diyan sa Thessalonica. He was intending na itong mga tao na ito ay makarinig ng salita ng Diyos, at marami din ang naniniwala. So ngayon, ang Griegong bagong tipan in the New Testament in Greek, actually itong unang sulat ng taga Thessalonica ay nakalista o may titulong sa mga taga Thessalonica. Wala pong sinabing una. Of course, hindi naman siguro iniisip ni Pablo na siya susulat pa ng pangalawa. Kaya yung unang sulat niya ay parang yun na yun, no? Para sa mga taga Thessalonica. Ngunit nangyari na may pangalawa siyang liham. So yung pangalawang sinulat niya ay yung 2 Thessalonians. So itong unang sulat ng mga taga Thessalonica ay naging 1 Thessalonians sa atin. At ito ay kumakatawan sa unang canonical na sulat ni Apostol Pablo. Ito ang isa sa mga sulat niya, mga liham niya na ginawa niya earlier in his missionary life. Dahil alam natin pinakauna yung sa Galatia. Pagkatapos niya ng first missionary journey ay kaagad sumulat siya sa Galatia dahil nga may problema. Biglang nagbago yung mga paniniwala nila dahil may pumunta doon na mga Judaizers. Now, ngayon, ito namang taga Thessalonica ay parang ito yung pangalawa niyang mga sulat. Bago po ang ibang mga sulat katulad ng sulat niya sa mga taga Corinto at sa mga prison epistles na doon na sinulat sa Roma, at saka ibang pang mga sulat niya sa mga pastors. Halimbawa kay Timoteo at kay Titus. So ito pong sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica ay siguro sinulat niya and by estimation during ng pangalawang missionary journey. Dahil nga nung pumunta sila doon sa Thessalonica ay iniwanan nila yung mga taga Thessalonica na dahil sa mga taong ayaw kay Pablo at gustong patayin si Pablo, kaya umalis siya. So doon, nung narinig niya ang magandang balita tungkol sa mga taga Thessalonica dahil sa balita galing ni Timoteos, yan, kaagad na sumulat si Pablo sa kanila. So it is estimated that it was written during the second missionary journey. The book of Galatians, the first missionary journey, ang book of the Thessalonians ay sa pangalawang missionary journey. Ang Corinto po ay sa third missionary journey. At pagkatapos niyan, yung iba, katulad ng Roma, yung pauwi na siya after the third missionary journey, at yung mga prison epistles ay doon na sa Roma. Katulad ng Ephesus o Ephesians, Philippians, Colossians at Philemon. At yung mga last letters niya, katulad ng Hebrews, Timothy and Titus ay sinulat niya nung malapit na siyang ini-execute ng mga taga Roma bago siya pinatay ng mga
Roman and Nero. So, yun po yung mga makikita natin yung chronology, kumbaga, sa mga sulat ni Pablo. So, this letter to the Thessalonians was probably the second of the letters of Paul. Second and the third, no? First and second Thessalonians. Dito, ito ay para nga sa isang simbahan doon sa lungsod ng Thessalonica. Now, 2 beses na kinilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang may akda ng liham na ito. Makikita natin sa chapter 1 verse 1 at sa kapitulo 2 versikulo 18. Ayan, sinabi niya na siya yung may akda o baga siya yung sumulat. As we strictly say, ang author po ng salita ng aklat na bawat aklat ng salita ng Diyos ay ang Diyos mismo. Ngunit may inutusan siya na sumulat nito at ang 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, itong mga sinulat ni Pablo ay Diyos yung may akda, ngunit si Pablo ang sumulat. Dito sa verse 1 o chapter 1 ng Thessalonians, sabi dito, sina Pablo at Silvano at Timoteo sa iglesia ng mga taga-Thessalonica na nasa Diyos na Ama at sa Panginoong Hesukristo, ang biyaya ay sumainyo at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. So sinabi niya dito sina Pablo, Silvano at Timoteo. He identified itong mga kasama niya. That is to show to them na itong sulat ko ay may bahagi na dahil sa narinig ko sa mga apostol o mga disciples na pumunta diyan dahil nga umalis na si Pablo. Sa chapter 2 verse 18, yan din ang sinabi niya. Sa dahil lang ito ay ninais namin na makarating sa inyo, maging akong si Pablo. So he was really personally identifying himself sa pagsulat nito. Na minsan at muli datapwat hinadlangan kami ni Satanas. So merong mga hindrance, kumbaga, na hindi siya nakapunta, hindi nakabalik doon sa Thessalonica. At yan ay dahil sa galit ng mga Hudyo sa kanya, dahil marami ang naniniwala na kay Panginoon Hesukristo noong kaniyang binahagi doon ang magandang balita. Now, ang Thessalonica ay isang lugar na ngayon ay kinikilalang Salonica o Thessaloniki. At ito ay naging kabisera ng Macedonia, kumbaga capital city ng Macedonia. Macedonia is a province, Roman Empire province in Europe, and below is Achaia. Yung kasama na yung sa Achaia ay ang Corinth at ang Athens. So doon po sa taas, sa Macedonia, ay ang Philippi, Thessalonica, Berea, Amphipolis, yan po yung mga lugar doon sa Macedonia. So ito yung nagtamasa ng katayuan bilang isang malayang lungsod. It was known as a free city. And kumbaga, hindi masyadong na-involve yung Roman Empire, although it was still under the Roman Empire, but they were a kind of having some freedom to do what they wish, to do what they wanted in the city. It was a trade hub, at malalaman natin mamaya kung bakit. But ito'y pinamunuan ng sarili nitong mamamayan. Ngunit sa ilalim pa rin ng Imperyong Romano. Ayan, makilala natin dahil sabi dito sa mga gawa 17:6, sabi dito, at nang hindi nila masumpungan ay kinaladkad nila si Jason at ilang mga kapatid sa mga pinuno ng lungsod na sumigaw, itong mga nagpatiwarik sa sanlibutan ay nakarating na rin doon dito. So sabi dito, ito'y kinaladkad nila si
Jason at ilang mga kapatid sa mga pinuno ng lungsod. So merong mga pinuno ng lungsod na sila yung nag-determine, sila yung parang nag-rule ng siyudad ng Thessalonica. But still, it was under, o sa ilalim ng Imperyong Romano. It was under the Roman Empire. Now, ito'y isang, sinabi ko kanina, it was a trade hub, it was a progressive city, it was a city na marami po yung mga negosyo at maraming mga tao. It was also a melting pot of many races dahil nga it was a city na doon po yung parang crossing ng tinatawag na daan na Via Ignacia. Yung Via Ignacia ay isang daan noon na connect ng Asia at saka Europe. So dahil dumadaan dito ang mga caravans katulad ng mga traders from Asia, at dito din siguro nagbilihan, there were barters or whatever in those days. So it was a progressive city. Ang Thessalonica isang isang lungsod na marami yung mga mayayaman na mga tao. At dahil ito rin siguro ang reason why they were allowed to govern by themselves, because there were people na medyo they were influential not only politically but in the wealth, and Rome somehow gave them na parang okay, you can manage by your own, but still they were under the control of the Roman Empire. So, ang pampolitika at pangkalakalan sa Macedonia ay nakasentro doon po sa tinatawag nating Thessalonica. And ito'y nakilalang bilang ina ng buong Macedonia. Not only, yes, it was the capital city, that's why it was known as the mother of the whole region of Macedonia. Mother in the sense na ito po yung nagbibigay ng nagsusustain sa kanila materially, at yung mga financially ay nanggaling po sa Thessalonica. So mahalagang syudad ito, and we can expect that if this is a place where there are great or good opportunities for trade and industry and business, you will find Jews. So may mga Hudyo talaga dahil magaling sila katulad sila ng mga Chinese na madaling makahanap ng mga lugar na doon po ay maraming mga kalakalan. Kaya alam ni Pablo na ito ay isang lugar na I can reach out many Jews, kaya pumunta siya doon. Unlike Philippi, na sa Philippi wala pong isang sinagoga. Dito sa Thessalonica merong sinagoga, and that means marami talaga yung mga Hudyo. Dahil hindi magkaroon ng sinagoga kung hindi magkaroon ng mas maraming mga Hudyo na nakatira doon sa syudad na yon. So we know that there are many Jews, and that was also the reason. At ito yung naging reason na hindi sila nakapagpatuloy na Pablo sa kanilang evangelism and the preaching of God's word dahil maraming mga Hudyo that oppose them. Nung pumunta siya mula sa Philippos, it's about 100 miles from Philippi, at alam natin na it was a forced ejection, parang ini-eject siya doon sa Philippi dahil marami din na nag-turn towards the Lord Jesus Christ. We know it was Lydia, pagkatapos yung Philippian jailer, kaya galit yung mga tao sa kanila, yung mga hintil, sabi nila, alis ka dito. So umalis nga si Pablo. Siguro yung focus niya ay itong siyudad ng Thessalonica dahil alam niya it is a capital city, and in the capital city there is an expected great opportunities for businesses, at yan, may mga Hudyo talaga. Kaya nung dumating siya doon sa Thessalonica, dumaan siyang Amphipolis, Apollonia, hindi siya nagstay doon, talagang guided by God ay nakarating siya ng Thessalonica,
at doon sa kanyang pagdating sa Thessalonica, hinanap niya yung sinagoga. Okay, so gaya ng kanyang nakagawian, pagdating niya ay hinanap niya ang sinagoga kung saan ituturo niya ang ebanghelyo sa mga lokal na Hudyo. So itong mga Hudyo na ito, they know of the Old Testament. It was easier for Paul to tell them about the Lord Jesus Christ dahil alam na nila na may Messiah na coming. At yan ang gustong ipamahagi ni Pablo sa kanila. Ngunit hindi marami sa kanilang hindi naniniwala. Marami namang sumasampalataya kay Panginoong Jesucristo, pero marami din sa kanila ang hindi naniniwala. So nung nagturo si Pablo doon para sa mga tao, mga Hudyo doon sa Thessalonica, dito ating makikita yan sa mga gawa 17. In Acts chapter 17, particularly in verse 1, we see here that he went there and he looked for synagogues at yan po sabi dito, ngayon na makaraan sila sa Amphipolis at Apollonia ay nakarating sila sa Thessalonica na kung saan naroon ang isang sinaguga ng mga Hudyo. So siguro alam ni Pablo, narinig ni Pablo, may nagsabi sa kanya na may sinaguga doon. So kung may sinaguga doon, yan ang gusto ni Pablo dahil doon yung gathering ng mga Hudyo and he can preach to them the word of God telling about the Lord Jesus Christ. So si Pablo, gaya ng kanyang nakaugalian, ay pumasok sa kanila at 3 araw ng Sabat na nakipagtuwiranan sa kanila mula sa mga kasulatan. So Paul stayed around 3 weeks or 2 weeks or plus dahil sinabi dito 3 araw ng Sabat. 3 Saturdays. Ayan yung gathering ng mga Hudyo. Now, this was not talking about gathering of Christians. And in fact, this was the early part of the ministry of Christianity dahil ikalawang misyonerong paglalakbay pa ito ni Pablo. Pero dito, makikita natin na he stayed there for 3 Saturdays, 3 Sabbath days. At diyan, pagkatapos sa kanyang pagtuturo ng 3 Sabado, ay nakipag-usap siya sa kanila gamit ang lumang tipan. Wala pa itong bagong tipan dahil yun nga, hindi pa siya nagasulat nga ng First Thessalonians. So yung kanyang tinuturo ay lumang tipan. But in the Old Testament, it was already clear, it was already known that there is the Messiah coming. And he preached that this Messiah came and that he will come again. So yan po ang pagtuturo niya. He came, pumunta na po siya dito, at pagkatapos ng pagpunta dito sa dito sa mundo, ay kanyang ginawa ang kailangan para magkaroon tayo ng katwiran, at pagkatapos niyan, binigay niya ang kanyang sarili to sacrifice, to die for our sins, at pinatay siya doon, pinako sa cross, siya namatay, nilibing, ngunit nabuhay po siya pagkatapos ng 3 araw. So yun ang ipinamahagi ni Pablo at siya ay babalik. So that's why you have to believe in him because he will come again. So dito tinuturo niya yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo upang patunayan na si Jesus ng Nazareth ang tunay na ipinangakong Messiah. So yan ang sinabi niya. Makikita natin din dito sa verse 3 na binubuksan at pinatutunayan na ang Kristo ay kinakailangang magdusa, yan ang ginawa ng Panginoon Jesucristo, at bumangon muli mula sa mga patay, at itong Jesus na ipinangangaral ko sa inyo ay ang Kristo. He is the anointed one. Christ actually is the word for Messiah. So, siya yung Messiah ng Old Testament, siya yung anointed one ng Old Testament, siya yung appointed ng Old Testament na pupunta dito sa mundo para maging ating tagapagligtas, at dapat kayo maniwala sa Kanya. At siya ay bumalik na doon sa langit at siya naman ay babalik muli dito sa lupa. And that was his preaching. And because of his teaching, naniniwala ang ilang mga Hudyo.
merong mga nakapunta doon sa sinagoga na naniniwala, sumasampalataya kay Panginoong Jesucristo dahil nga sa pagtuturo ni Pablo. At marami din, hindi lang mga Hudyo, marami mga Hellenistikong proselita. Anong ibig sabihin ng mga Hellenistikong proselita? These were proselytes. They were not Jews, they were Gentiles. That's why we call it Hellenistic. That means Greek. The Grecians, but they are proselytes. When we say proselytes, now they come to believe in the God of the Jews, in the Lord Jehovah of the Old Testament. So yan po ang nangyari sa mga Hellenistikong ito, mga Grecians who were proselytes, who came to believe in the God of the Jews. Kumbaga, they were converted to believe in the God of the Jews. At hindi lang sila, meron din mga mayayamang babae sa komunidad na na-convert. Ayan ang isang medyo malaking issue na ngayon. Dahil kung maraming mga mayayaman na tao na convert sa Christianity at hindi na sila sumunod doon sa Judaism o sa ibang mga relihiyon, makukuhaan yung magkukulang yung mga pundo ng mga siguro sa Judaistic faith at sa ibang mga Gentile beliefs dahil nga itong mga mayayamang tao ay ngayon ay naging miyembro o kabahagi na ng mga Christians. So, they were angered. Makikita natin yan sa 17:4 ng Book of Acts, at ang ilan sa kanila ay nanampalataya at nakisama kay Pablo at kay Silas, na sumama sila at mula sa relihiyosong mga Griego. So, in the religious Jews, ito yung mga Hellenistic proselytes, ay isang lubhang karamihan. So, it was sinabi dito na there was a great multitude. Now, if you talk about great multitude, it is not just about tens or hundreds. It could be thousands. And that's why nagtaka yung mga Hudyo at nagalit ang mga Hudyo. At dahil sa nakita nila itong lubhang karamihan, the great multitude, and of the chief women, not a few. So itong mga sinasabi ditong mga punong babae at mga mayayamang babae at mga punong mga tao ay sila, na insecure yung mga Hudyo. Bakit yung mga ibang mga Hudyo, lalo na yung mga mayayaman, ay bumaliktad na, pumunta na doon sa isang bagong paniniwala on Christianity at iniwanan nila ang simbahan ng mga o ang sinagoga ng mga Hudyo. So ngayon, dahil dito sa nakita ng mga Hudyo, ay pinalaya sila. Galit na galit yung mga Hudyo. Bakit kayo pumunta dito at parang nilason at binigyan ng bagong paniniwala yung mga tao at hindi na sumusunod sa amin. Kaya galit sila at pinalaya sila. Meron pang intensyon, with the intention to kill them, to destroy them. Yan makikita natin sa verses 5 to 9 sa Acts 17. Datapwat ang mga Hudyo na hindi nananampalataya na naudyukan ng inggit. So they were envious, may inggit. Ay nagsama sa kanila ng ilang masasamang mga lalaking mula sa pamilihan at tinipon ng isang pangkat at inilagay ang buong lungsod sa isang kaguluhan at nilusob ang bahay ni Jason at pinagsikapang mailabas sila sa mga tao. So galit na galit sila kay Pablo at dahil dyan nagbayad sila ng ibang mga tao dyan na walang trabaho, hindi nila alam kung anong gagawin, binayaran at naging kasama nila kahit hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. At least they have something to receive from these Jews. Kaya sumama sila at pinalaya si Pablo. Hinanap pa nga nila si Pablo, gusto nilang patayin si Pablo, ngunit hindi nila nahanap. At ngayon ay umalis si Pablo at pumuntang Berea. Berea pa. So, yun. Sila'y pumuntang patimog na south upang mangaral sa isang lugar na tinatawag na Berea. Yan ay makita natin sa Acts chapter 17 verse 10. At pagdaka ay pinaalis ng mga kapatid si Pablo at si Silas sa gabi patungo sa Berea, na sa pagdating doon ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. At doon naman sa Berea, meron namang isang sinagoga.
So, si Pablo po ay pumunta din doon dahil sabi niya, after 3 Sabbath days, sa ayaw ninyo sa akin, punta ako ng ibang lugar. At yun din ang gusto ng mga ibang mga kasamahan ni Pablo dahil nga they were under dangerous threat from these Jews. Nagkaroon ng katulad na karanasan sa Thessalonica na sinundan ng pagkahikayat ng mga mananampalataya kaya pinaalis siya ng mga kapatiran. So pagpunta niya doon sa Berea, yun nga, yung mga taga Thessalonica, nung narinig nila na, ito si Pablo, umalis nga sa atin. Pero doon nagpatuloy naman siyang magturo doon sa Berea. Kaya galit yung mga taga Thessalonica, dinala nila yung mga tao na yung binayaran nila at pumunta silang Berea. At doon gumawa na naman ng gulo dahil ayaw nila si Pablo. Kaya na pag-isipan at by the guidance and leading of God to these disciples and of the Apostle Paul, ay hinikayat siya na umalis. At umalis nga siya sa Berea at pumuntang Athens. Kaya yan po ang nangyari sa kanya doon sa Thessalonica. Pumunta siyang Berea, pumunta siyang Athens. Nagtungo siyang Atenas, ngunit nanatili sa Berea sina Silvano at Timoteo. Hindi sila umalis. Si Pablo lang dahil ang kilala nilang leader ay si Pablo at gusto nilang patayin si Pablo. So si Silvano at Timoteo ay naiwan doon sa Berea kaya sila yung inutusan ni Pablo na balikan niyo yung mga taga Thessalonica. Maraming naniniwala doon. Great multitude, probably thousands. Ngunit walang nag-follow up sa kanila. Walang nagtuturo na sa kanila ngayon. Walang nagbibigay sa kanila ng further na mga teachings from God's Word. You need to go back. You need to be there to guide and lead and teach the people. So, yun nga, bumalik sila doon. Si Pablo naman ay pumuntang Atenas at nung bumalik din, sumama sila Silvanus at Timoteo sa kanya, ay narinig niya kay Timoteos na ito yung mga ginawa ng mga taga Thessalonica. Kahit na wala kayo doon, kahit na ang mga tao doon ay galit sa Christianity, ay patuloy pa rin silang naniniwala sa mga tinuturo mo. Patuloy pa rin silang sumasamba sa Diyos ng Biblia at kinikilala nila si Panginoong Jesucristo na kanilang tagapagligtas, na kanilang Diyos. Kaya nung dumating sina Timoteo at Silvano doon sa Corinto, nung nagpunta sila doon dahil andon na si Pablo, ay isinulat niyang unang Thessalonica. As we know, hindi naman niya sinabing una dahil may gagawin ako mamaya na pangalawa. Yun lang, sulat para sa mga taga Thessalonica. Naging first ito dahil may ginawa siyang pangalawang sulat. Ito'y isang tugon dahil sa mabuting ulat ni Timoteo tungkol sa simbahan. Paul was so thankful to God. He was so he praised God. He acknowledged na kahit na kunti lang yung nagawa niya, still the word of God was working in the hearts of the people. Yun ang isang masayang ng isang misyonero na pumunta ka doon, you preach God's word, and the Lord, okay, tingnan, dapat nating malaman na is the Lord who caused the teachings, the learnings, the word of God to the hearts of the people. At nung narinig nila yon ay they remain in that faith at patuloy nila na ginawa ang mga sinasabi ni Pablo. And that was an excitement for Paul. That's why nang na-excite siya, talagang sumulat siya. Hindi pwedeng hindi ako susulat sa kanila dahil sa ang saya ko na kahit na wala nang nagtuturo sa inyo, nag-aaral pa rin kayo ng salita ng Diyos, naniniwala pa rin kayo kay Panginoong Jesucristo. At yan ang gusto niyang ipamahagi doon sa mga taga Thessalonica or Thessalonica. So nung narinig niya galing kay Timoteo na ito yung ginawa nila, kahit na wala doong pastor, patuloy nila silang naniniwala
Yan ang isang comfort ni Pablo sa kanyang puso. Na walang alinlangan na marami ang dahilan kung bakit ay sinulat ni Pablo itong kanyang liham para sa mga taga-Thessalonica. Una, we know that he was happy, masaya siya dahil sa pagpatuloy na pagsasamba ng mga taga-Thessalonica sa totoong buhay na Diyos. At yon ay nakita niya that they were sincere and zealous to the Lord Jesus Christ. Kaya sumulat siya. Pero sa pagsulat niya, meron namang maraming aspect na binigay niya. Hindi lang yung isang paksa, kundi marami ding mga subparts doon sa sulat niya that gives description or encouragement or exhortation para sa mga Christians doon. So, sabi niya dito, lahat ay nagmumula sa kanyang lubos na pamamalasakit sa kawan kung saan siya nahiwalay. So, that was his burden na dapat sana malaman nila yung lahat na katotohanan. Hindi lang yung tungkol sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, kundi sa lahat na. Dahil kung hindi kayo maniniwala na yan talaga ang pagtuturo ng salita ng Diyos, nagka-base lang kayo sa yung mga nakita ninyo in YouTube or wherever, na yan yung reason bakit tayo naniniwala, that is weak. But we know that we trust in the Lord Jesus Christ, at yan po ang nakita ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. They really believed, and so Paul wanted to give thanks to God and inform them na talagang he is delighted sa kanilang ginawa. And indeed, he found out that it is the Spirit of God na tumulong sa kanila. So kaya ano ang layunin ng sulat? Now, una sa lahat, ito'y sinulat ni Pablo. Yun nga, masaya siya, maligaya siya doon sa kanyang narinig galing kay Timoteos tungkol po sa mga tao doon sa Corinth. Pero isa sa kanyang pakay ay yung wrong understanding, may maling pagkaunawa ang ilang mga miyembro ng iglesia sa Thessalonica tungkol sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. They are not concerned of the right teachings, no? Itong mga tao diyan sa Thessalonica, they were taught of some people wrongly about the coming of Christ. They were sincere. Sila mga taga-Thessalonica, gusto nilang malaman. Pero yun nga, may mga tao na nagtuturo sa kanila dahil wala na doon si Pablo, wala na doon si Silvanos, wala na doon si Timoteos, kaya siguro pumasok itong mga tao. Yan din ang ating nalalaman na principle, no? If God works, Satan works also even doubly. So pangalawa, double yung kanyang effort to oppose the work of God. So itong mga tao sa Thessalonica, nalaman nila yung katotohanan ng kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo at siya binuhay muli, at patapos bumalik siya doon sa langit, at siya sinabi ng mga anghel na siya babalik. So yung kanyang pagpaparito dito sa mundo, although we expect na anticipate tayo, maraming mga circles of Christians or groups of churches na hindi naniniwala na siya babalik pa. At hindi naniniwala na may 1,000 taon na He will rule on this earth. They did not believe in the renovation, kumbaga, sa planetang Earth dahil iba yung kanilang interpretation. But of course, it's very clear in the Bible, di ba? Kahit na anong gagawin natin, it's very clear na siya ibabalik, lalong-lalo na dito sa Thessalonica. Dahil dito sa aklat na ito, the rapture
is really described in detail. Hindi naman siguro sa every nook and detail of that, but at ating malalaman na talagang ano, they talagang may pagkakaunawa sa uh, salita ng Diyos, ngunit merong mga problema dito sa kanyang sa pagbalik ng Panginoong Kristo. Sorry. Ngayon, gusto ni Pablo na malaman nila kung ano ang tunay. At of course, tinuturuan na sila ni Pablo. Ngunit yun nga, kung may papasok na ibang pagtuturo, malilito kayo. Malilito kayo. Kaya take note at you try to check lahat ng mga teachings ng mga preachers diyan sa inyong mga simbahan. Dahil if you notice na, iba naman itong sinabi niya, hindi ito ang dati naming alam. O you check with the scriptures. It might be na ikaw yung nagkamali dahil iba yung pag-iisip mo noon. Or itong preacher na ito is introducing another interpretation or another gospel. Ayan ay delikado dahil kung yan ang tao na yan ay propagate ng isang pagtuturo outside of God's word, that is abominable. Yan po ay kagagalitan ng Panginoon. So, we have to understand na yung Panginoon, yung Diyos, ay gusto niya yung kanyang pure word na gagamitin natin at hindi dadagdagan at hindi babawasan. So, gusto ni Pablo na maliwanagan ang mga nalilitong mananampalataya tungkol sa paksang ito. Paano bumalik si Panginoon Jesucristo? Paano siya dito pupunta at paparito sa mundo? Now, it was described in the book of Acts na yung mga anghel ay nagsabi kung paano siya umalis, bumalik doon sa Ama, ay ganun din ang kanyang pagbalik dito sa mundo. Okay? But, yung second coming niya na talagang He will rule on this earth is not a one-time event. No? Dahil yung salita ng Diyos nagbibigay ng maraming mga certain na mga points or certain times sa na binigay ng salita ng Diyos na una babalik si Panginoon Jesucristo tapos kunin yung kanyang mga mananampalataya, yung lahat ng mga naniniwala sa kanya. That's what we call rapture. Now, during the rapture, meron pong reveal ng Antichrist. At siya yung mag-rule dito for 7 years dito sa mundo. But after that, he will be cast, he will be destroyed, and God will reign on this earth for 1,000 years, 1,000 taon. So yan po ang tinuturo ni Pablo sa kanila. Siguro yung iba, in the understanding of a little bit of lack of faith, hindi nila alam kung ano ba talaga yung pinag-usapan dito, kung bakit ba ganyan. Especially for those who are not so familiar with God's word, madali silang malilito sa mga pagtuturo. At Paul, handa siya na ipakita sa kanila in a clear, brief explanation kung bakit ganito o paano ito mangyari. So, yan po ang pinaka-focus natin dito. Isinulat din niya ito bilang isang tagubilin para sa banal na pamumuhay. Bago po diyan, basahin ko po yung 1 Corinthians chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4, and dito po sa 13 hanggang katapusan. Sabi po dito, ito yung koreksyon ni Pablo, ito yung pinakasentro.
Ito po yung pinakabagay na gustong pamahagi ni Pablo. Of course, he was thankful, masaya siya, but he wants also to show them na ito yung reason why we are rejoicing. Hindi lang tayo na extend yung buhay natin, hindi lang tayo binigyan ng safety, hindi lang tayo binigyan ng pagkain, hindi lang tayo binigyan ng mga opportunities to serve, but makikita natin dito that indeed God has a good plan, a plan for His children. At ito ang sinabi, datapwat hindi ko nais na kayo ay maging mangmang, mga kapatid, patungkol sa kanila na natutulog. Okay? There are those who died in faith and they were worried. Paano na kaya itong mga taong namatay doon habang hindi pa bumalik si Panginoong Kristo? Paano namin sila isasama? Iwala na sila at hindi pa bumalik si Panginoong Kristo. And this was also a kind of teaching against what the scripture said. But ito nga yung challenge na binigay dito na patungkol sa kanila na natutulog na kayo ay huwag malumbay gaya ng mga iba na walang pag-asa, sapagkat kung tayo ay sumasampalataya na si Jesus ay namatay at bumangong muli, ay maging gayon din sila na natutulog kay Jesus na dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito ay sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayo na mga nabubuhay at natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauunahan sila ng mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, na may tinig ng arkanghel, na may trumpeta ng Diyos, at ng mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin. Sa gayon tayo ng mga nabubuhay at natitira sa mga sama-samang kukuhanin na kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid, at sa gayon ay lagi nating makakasama ang Panginoon. Kaya nga, aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. Aliwin ang isa't isa sa mga salitang ito. This will comfort the believers. This will give them some kind of consolation. Dahil it's scary, to think of how God will rapture at pagkatapos may maiiwan. But it's a blessing na alam natin itong mga katotohanan. Paano ito sinabi ni Pablo? Sinabi ni Pablo, it will come in a time na walang nag-expect. Ngunit yung pagsabi dito sa verses 14 and 15, that there is resurrection of the dead. Meron palang pagkabuhay o meron talagang pagkabuhay mula sa mga patay. At dahil dito, Paul was exhorting them na dapat hindi tayo mga tao na tamad, hindi tayo mga tao na ayaw gagawa ng mga gawain ng Diyos, hindi tayo tao na hindi naniniwala. Yan, pinaka-importante, dahil hindi tayo makapasok sa karya ng Diyos at hindi tayo makapag-serve sa Kanya if we are not following His will, if we are not reading His Word, we do not do what He wants from us. So, dito sa last part, isinulat din niya ito bilang isang tagubilin para sa banal na pamumuhay. Anong ibig sabihin dito? Paul wanted them to live out what they have heard. Hindi kailangan na hanggang ulo lang yung alam nyo. Hindi kailangan na technical lang ang alam nyo. Kailangan din yung mga ulo at puso ay makaintindi at alam kung anong dapat gagawin sa panahon ng mga temptations, panahon ng mga gulo ng simbahan at maraming mga factions and divisions na mangyari dahil nga mayroong mga ibang mga taong who will infiltrate. But we trust that God is the one who is the head of the church. Kaya we know na hindi po tayo natatakot sa mga ganitong klaseng mga atake. But we have to be prepared.
And to be prepared dito, kaya sinabi ni Pablo, meron siyang tagubilin para sa banal na pamumuhay. Itong tagubilin na ito ay nag-include ng maraming mga bagay diyan sa paligid natin na makapag-invite sa mga tao ng vices o kahit ano na, alcohol, droga at iba pa, babae at yun pa. So, yun po ang gusto na ipamahagi ni Pablo. Ngayon, malapit na pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, malapit na ang kanyang rule over this earth. Ngayon, malapit na ang kanyang pagpunta dito to deliver us out. And of course, kung yan na ang solusyon, then we have to submit to God. So ito yung tagubilin ni Pablo sa kanilang pamumuhay na sana maging banal. Hindi kayo isang bad example na yung mga tao ay ayaw na maging Christian dahil sa ganito ganyan. Yan po ang gustong malalaman, gusto ni Pablo na malalaman natin dahil kailangan yan sa buhay natin. Na maintindihan natin ang kanyang tagubilin sa mga banal na pamumuhay na binigay ng simbahan. So ngayon, as a kind of summary, we have to understand na Paul, after his first missionary journey, bumalik na naman siya. Ngunit sa kanyang second missionary journey, ang kanyang intention ay to go east. But the Lord hold him and pointed to them to go west. At nung dumating siya sa western part, that means doon siya bumalik sa doon sa mga provinces ng Galatia, pagkatapos bumalik siya doon sa papuntang north para puntahan yung south, ngunit the Spirit of God prevented him, and that's why he went to Europe and evangelized there. Now, in the regions of Macedonia and Achaia, there were only few churches na mention, katulad ng sinagoga at katulad ng mga simbahan ng mga Christians na ito. And so we trust that the Lord will lead and guide our minds and our hearts to receive the Word of God with joy and gladness in our hearts. So ngayon po, nalaman natin na nung sinulat ito ni Pablo, he was trying to correct the impression o isang maling pagtuturo tungkol po sa second coming of Jesus Christ. And he showed us here what is rapture. It is very clear. He will just stay doon sa clouds in the air and we will be taken up. Yan po ang talagang mangyayari. That's why we should be a people who are excited of the coming of the Lord Jesus Christ. Now, itong bagong buhay ng pagiging Kristiyano will be reflected by the way they live. Yun sana ang expectation sa bawat Christian. Of course, merong mga baguhan pa, babes in Christ. Meron namang iba na medyo matanda na pero hindi pa rin kaya dahil wala nang ipin. Or meron namang mga kumpleto yung ipin pero yun nga, ayaw din sa puso nila. So we know na itong admonition ni Apostle Paul sa mga Christians in Thessalonica that they will continue to discipline their children so that they will not depart from their teachings and the Bible once a week sa pagtuturo doon sa mga bata o sa mga members of the group. That would really be a great help sa kanila. So, dito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, isa itong sulat na hindi siya nagagalit, hindi naman siya
nag-introduce ng bagong turo. He was just parang he humbled himself down to show that indeed he was thankful, he was grateful with what they have done, and yet reminding them of what they have learned from him. Yan po ang ating makikita diyan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Marami pa pong ibang ating tatalakayin sa sunod na po dahil tingnan natin yung outline at iba pang bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, Lord, for this time. We pray that you will help us and grant us, O God, the understanding and wisdom as we share, or as this word, O God, be shared, that everything, O Lord, will be done to the glory and honor of thy name. So we pray, Father, that you'll be with us. Thank you so much for this privilege that you have given us to study thy word. We pray and we ask all this in Jesus' name. Amen. Thank you.